Ilang araw matapos nating iwalay ang mga anak ni Gina ay naglandi na ito at nagpabulog na. Ganyan kabilis ang ating mga alagang inahin maglandi. Magandang umaga mga kamangyan. Ito na si Gina. Payat na siya ngayon. Pero normal lang yan sa isang native na baboy ang pumayat pagkatapos manganak. Dahil marami rin naman ang kanyang mga biik at magaganda naman at malulusog ang kanyang mga biik. Pagkatapos nating maiwalay ang kanyang mga anak ay pinurugan naman natin siya at tinurukan ng vitamins. Kaya makaka-recover din itong si Gina. Yan kasi ang kailangan ng ating mga inahin. Pagkatapos na maiwalay ay kailangan na mapurga at maturukan ng vitamins. Para ilang araw lang ay pwede na rin siyang maglandi ulit. Dahil kapag tumagal pa ang kanyang paglalandi ay baka maunahan tayo ng paglugon niya o pagpapalit niya ng balahibo. Mahirap kasi kapag nagpalit ng balahibo itong ating mga inahin nang hindi pa nabubulugan. May posibilidad na hindi muna siya maglandi. O kung maglandi man siya at mabulugan ay kaunti lang ang kanyang magiging anak. Pero minsan lang nangyayari sa isang inahin na kapag naglugon o nagpalit ng balahibo ay naglalandi ulit. Karamihan ng naglulugon o nagpapalit ng balahibo ay hindi na muna naglalandi. Hihintayin muna na bumalik ang paglago ng kanilang balahibo saka sila maglalandi ulit. Hindi rin natin siya kailangang patabain dahil sa experience natin dito sa ating babuyan, kapag mataba ang ating inahin ay kaunti lang ang kanyang magiging anak. Minsan ay natutunaw pa at umuulit ng paglalandi. Pangatlong araw na rin ngayon ng paglalandi ni Gina, kaya kailangan na natin siyang mapabulugan kay Max. Sa pangatlong araw ng paglalandi ng ating mga inahin tayo nagpapabulog dahil yun na ang pinaka-peak ng kanilang paglalandi para hindi naman mahirapan ang ating bulugan na si Max. Ang gagawin natin dito kay Gina para maidala natin siya kay Max ay hindi na natin siya tatalian. Dito na lang natin siya ipapadaan sa kulungan ni Pia. Tatanggalin na lang natin itong harang nila na kawayan. Alambre lang naman ang tinali natin dito. At okay lang na gantong paraan ang ating ginagawa dahil minsan lang naman natin ito gagawin tuwing magpapabulog lang tayo ng ating mga inahin. Hindi pa rin natin naaayos ang kanilang kulungan. Kung ano lang ang mayroon tayo ay yan lang muna ang ginagamit natin. Dahil malaki rin ang kailangan nating budget kung uunahin natin na aayusin ang kanilang kulungan. At baka hindi rin tayo nakapag-alaga ng baboy kung iisipin natin na makapagpagawa agad ng magandang kulungan. Kailangan muna na kumita ang ating mga alagang baboy para kung kumita na sila ay doon natin kukunin ang ating ipapagawa dito sa kanilang kulungan. Yan rin ang isang dahilan kaya ang ibang nagbabalak na mag-alaga ng baboy ay hindi pa nakakapagsimulang mag-alaga dahil ang iniisip nila ay wala silang kulungan na kailangan muna nilang magpagawa ng kulungan para sa kanilang baboy. Kaya kailangan nila ay malaking budget. Mabuti na lang rin at marami tayong tanim na kawayan dito sa area ng ating babuyan at yun ang ating nagagamit na materialis para sa ating mga alagang baboy. Nagagamit natin dito sa kanilang kulungan. Basta porsigido ka at gusto mo talaga mag-alaga ng baboy kahit kulang sa budget ay magagawa naman ng paraan. Kailangan lang natin ng diskarte para masolusyonan. Tayo ay nag-umpisa lang naman sa isang baboy, sa isang biik lang ng ating binili at pinarami lang natin. Nabili nga natin ito ng 1,200 lang dahil wala naman tayong budget kung marami agad ang ating bibilhin na biik para ating alagaan. Tayo naman ay nag-uumpisa lang sa pag-aalaga. Hindi pa natin alam ang magiging problema. Kaya mas mabuti na yung isa lang ang ating alalagaan dahil yung isa na yun ay siya lang yung ating problemahin kung sakali na magkaroon ng sakit o kung ano pa man. Nakaka-stress rin pala kung magkaroon ng sakit ang ating alaga lalo na kung marami ito at hindi pa natin alam kung ano ang igagamot natin at solusyon sa mga darating na problema. Mas mabuti na yung isa lang muna yung inalagaan natin. Pero ngayon ay alam na natin lahat ay nagpaparami na tayo.
Yan na mga kamangyan, naghihintay na si Max kay Gina. Alam niya na rin na naglalandi ito at dadalhin na natin siya sa kanya. Itong bulugan natin na si Max ay pinurga na rin natin at tinurukan ng vitamins kasabay sa pagpurga at pagturok ng vitamins kay Gina para sa paghahanda sa pagbulog nito at marami siyang mailabas na similya. Isa rin sa kailangan natin kapag nag-aalaga tayo ng baboy o ng mga inahin ay ang bulugan, lalo na kung ang inahin mo ay 4 pataas ay kailangan mo na talaga ng sariling bulugan. Pwede ka naman magpabulog sa ibang may alaga na bulugan o magpapa-AI. Yun nga lang, ang babayaran mo ay 1.5 dito sa aming lugar. Kung wala ka namang cash ay pwede naman na biik. Sa isang inahin ay isang biik rin ang ibibigay para sa bulugan. Kaya kung marami kang inahin ay sayang din. Malaki rin ang mawawala sa ating kita. Dahil kung 5 ang inahin mo ay 5 biik rin ang mawawala sa iyo. Isa pa sa panahon ngayon ay kailangan tayong mag-ingat dahil sa ASF. Hindi natin alam kung career din ng ASF yung bulugan na pupuntahan natin. Yung ibang nag-aalaga ng bulugan ay hindi rin tumatanggap ng mga magpapabulog dahil umiiwas din sila na mapasukan ng ASF ang kanilang babuyan. Kaya nga yung ibang nag-aalaga ng mga inahing baboy dito sa aming lugar ay simula nung nagkaroon ng ASF, hindi pa nila napapabulugan ang kanilang inahin. Nakailang cycle na rin ng paglalandi ang kanilang inahin. Ang dahilan kaya hindi nila napabulugan ang kanilang inahin dahil tinamaan din ng ASF ang ibang babuyan at marami ring namatay na mga baboy kasama na ang bulugan. Yung iba naman na hindi tinamaan ay hindi talaga tumatanggap ng mga magpapabulog dahil nag-iingat din sila at umiiwas na baka mapasukan nga ng ASF ang kanilang babuyan. Tulad din dito sa aking babuyan, meron din sanang magpapabulog. Yun nga lang ay hindi tayo tumatanggap ng mga magpapabulog dahil iniingatan nga natin na hindi tayo mapasukan ng ASF kahit na sabihin na natin na wala ng ASF dito sa aming lugar. Mas maganda pa rin ang nag-iingat tayo. Ganyan ka importante ang magkaroon tayo ng bulugan sa ating babuyan. Lalo na kung pinaplano natin na magparami pa tayo ng inahin. Ang plano pa nga natin dito sa ating bulugan na si Max ay dadagdagan pa natin ng isang bulugan dahil mahirap kung mapilayan itong si Max o magkaroon ng problema si Max ay mapipilayan din ang ating babuyan. Itong bulugan kasi natin ang pinakabuhay ng ating babuyan. Kaya kailangan talaga na mayroong reserba ang ating bulugan. Itong bulugan rin natin na si Max ay upgraded na. May lahi na siyang durok. Lamang na ang pagkadurok niya. Kaya magaganda rin at mabilis lumaki ang mga biik ng ating mga inahin. Dinayet lang natin para hindi talaga siya magpakalaki ng sobra. Para naman hindi mahirapan ang ating mga inahin kapag sila ay bubulugan ni Max. Yan na mga kamangyan, naipasok na natin si Gina sa kulungan ni Max. Sisimula na ulit tayong magparami dito sa ating babuyan. Pagkatapos maiwalay ang mga biik ni Gina, 1 linggo lang ay buntis na naman siya. Magbibilang na naman tayo ng 114 days ay manganganak ulit itong si Gina. Magkakaroon na ulit tayo ng mga biik. Tamang-tama bago mag-December ay marami na tayong maibibintang mga panglitsunin. Sa susunod ay si Pia na naman ulit ang ating papabulugan dito kay Max. Malapit na rin naman kasing iwalay ang mga anak ni Pia. Yan mga kamangyan, natapos na rin nating pabulugan itong si Gina. Okay na ang isang bulog dito kay Gina. Naipakita ko na sa inyo kung paano ko papabulugan ang aking mga inahin para may idea rin kayo kung sakali na pinaplano nyo na mag-alaga ng native na baboy na kaya rin pala mag-alaga kahit mag-isa lang kayo. Hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamangyan. Sana ay nabigyan ko kayo ng idea. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat. Sa ngayon pala nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin.
Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.